Noong taong 2073, lumitaw ang malalaking halimaw at sinimulang atakihin ang sangkatauhan. Kasabay nito, patuloy na tumataas ang krimen sa buong mundo taon-taon. Dumating ang napakadilim na panahon para sa mga tao, lahat ay kaguluhan. Sa sitwasyong ito, sobrang lakas ng mga halimaw at kayang wasakin ang buong lungsod. Sinusunog ang mga kalsada at pinapatakbo ang mga tao. Tumagal ng 2 taon ang terror ng mga halimaw hanggang lumitaw ang unang superhero. Siya ay isang malakas na superhuman na may dakilang kapangyarihan. May sobrang bilis at napakalakas. Ang pangalan niya ay Zero at kaya niyang lumaban sa maraming halimaw sabay-sabay. Kaya rin niyang lumipad at durugin ang mga kontrabida sa isang suntok. Habang lumilipas ang panahon, natalo niya ang lahat ng kontrabida at halimaw sa mundo. Pagkatapos, nagsimula siyang buo ng superhero team at dahan-dahan bumalik ang katahimikan sa sangkatauhan. Biglang nawala si Zero, ang unang superhero. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta at gumagawa ang mga tao ng pelikula tungkol sa kanya. 5 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Zero at ngayon maraming superhero. Ang ilan ay mandaraya at masasamang tao. Nakilala natin si Gillette, nasa audience siya ng isang concert na ginagawa ng isang superhero family. Biglang lumitaw ang isang kontrabida at inatake ang mga superhero. Nagkaroon ng malaking laban at natalo sila, itinapon sa himpapawid. Ang kontrabida ay nag-transform din sa mas malaking anyo. Dumating ang isa pang bayani, siya ay si John Chen. Gumagamit siya ng teknolohiya sa pakikipaglaban. Akala ng lahat, normal lang na civilian si Jalen, kaya pinoprotektahan siya. Natalo si John at pinugbog ng kontrabida. Doon sumali si Jailin at sinira ang ulo ng kontrabida. Dumating si Miss Handong Manu, isa sa pinakamakapangyarihan at pinakatanyag na bayani. Nakita niya natalo ang kontrabida, pero nakatakas si Jai. Umuwi si Jalen sa bahay kasama ang kanyang kapatid na babae. Nagalit ito sa kanya dahil wala siyang silbi. Dumating si Jen at inalok si Jai ng trabaho bilang bayani. Pumayag ang kapatid dahil kailangan nila ng pera. Sumama si Jalen kay Jan papunta sa superhero base. Hinarap ni Jai ang isang superhero mentor at naglaban sila. Nagulat ang lahat dahil napakalakas ni Jai at nakapigil siya ng pinakamalakas na suntok. May kapangyarihan siya ng isang S-rank hero at kakaiba ang bilis. Pagkatapos ng laban, kinakabahan si Jai para sa written exam sa Hero Academy. Pinuntahan ni Miss Dong ang instruktor na nakalaban ni Jai. Nasa ospital ito at lubos na nasaktan. Nagulat siya kung gaano kalakas ang baguhan. Ngunit sinabi ni Miss Dong na bagsak si Jai sa written test at medyo tanga siya. Dumating ang resulta ng hero test at pumunta sina Jai at Jan para makita ang placement. Gusto ni Jan na maging partner si Jai dahil napakalakas niya. Dumating din si Miss Dong para bantayan si Jai at ang kanyang asal. Ipinaliwanag ni Jan na kahit malakas si Jai, kailangan niya ng kasama dahil mas malakas ang maraming tao kaysa sa isa lang. Napansin ni na Jai at Jan na ilang malalaking estudyante ang nambubuli sa isang maliit na estudyante. Sila rin ay mga bayani at iniinsulto ang maliit na bayani. Ininsulto din nila si Zero at tinawag siyang mahina. Nagalit si Jan at lumaban sa kanila. Sinubukan niyang suntukin ang malaking bayani, pero mahina siya, kaya siya ang sinaktan. Biglang nakisali si Jai at pinigil ang laban. Sobrang bilis niya at walang nakakakita sa kanyang galaw. Ipinakilala ng mga bully ang kanilang sarili bilang Golden Triangle Brothers. Gusto sanang bugbugin ni Jai ang mga ito, pero pinigilan siya ng isang misteryosong lalaki. Ang taong iyon ay si Shenjing, at natakot ang Golden Triangle Brothers sa kanya. Kaya tumakbo sila palayo. Pero si Shenjing ay isang level A hero lang, pero natatakot pa rin ang mga tao sa kanya. Nakilala ni Jai Chen at ng ibang estudyante ang isa't isa. Naging magkaibigan sina Jai at Shenjing dahil pareho silang naglalaro ng isang nakakatawang mobile game. Nagpasya si Jai na imbitahin si Shenjing na sumali sa kanyang team ng mga bayani at pumayag siya. Inamin ni Shenjing na walang gustong kumuha sa kanya dati at ibinunyag niya na ang kapangyarihan niya ay magdala ng malas sa lahat ng tao sa paligid niya. Nagsimulang magsisi sina Jay at ang kanyang mga kaibigan sa pagimbita sa kanya. Sinabi ni Shenjing na palagi siyang malas sa buong buhay niya at lahat ng tao sa paligid ay laging nadadala sa trahedya, kaya lahat ay takot sa kanya. Sinuntok niya ang isang haligi habang nagkukwento at biglang gumuho ang buong gusali. Nagtakbuhan ang mga tao para mailigtas ang sarili. Nakita ni Jai na may batang babae na tatamaan ng malaking bato, kaya sinagip niya ito gamit ang isang malakas na sipa.
Winasak niya ang bato at nailigtas ang bata. Pagkatapos, nagtipon sila sa bubong ng isang gusali, nagplaplano kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Gusto nilang manghuli ng mga kontrabida, pero hindi pa nila alam kung paano. Gumagawa si Jan ng bagong teknolohiya para magamit sa laban at si Shenjing naman ay nagtatarget ng isang kontrabida na pwede nilang hanapin. Samantala, nagtipon ang grupo ng mga kontrabida at nagsimula ng isang transaksyon. Sinusubukan nilang magpatawag ng isang halimaw at kailangan nila ng bagong teknolohiya. Sa huli, nagkasundo sila at nakagawa ng higanteng berdeng halimaw. Sa sandaling iyon, dumating si Jay at ang kanyang superhero team. Lahat sila ay mayroon ng mga codename. Tinawag na indifferent ang isa, na nakakatawa dahil wala siyang pakialam na maging bayani. Nagsimulang umatake ang berdeng halimaw at nagpaputok si Shenjing ng maraming misail pero walang epekto. Kaya napilitan silang tumakbo bago sila kainin ng halimaw. Nagdesisyon si Jai na gamitin ang kanyang malaking maso at pinasabog ang halimaw sa isang malakas na hampas. Tumilapon ang halimaw papunta sa bayan, kaya kinailangan ng mga bayani na iligtas ang mga tao doon. Sinubukan ng halimaw na kainin ang isang sibilyan, pero napigilan bago magsimula ang laban. Napansin ni Jai na gusto ni Jan patunayan ang sarili, kaya hinayaan niya si Jan na umatake at tuluyang patayin ang halimaw. Tinalo ni Jan ang halimaw at gamit ang kanyang sandata, winasak ito. Nailigtas ang mga tao sa lungsod at nailigtas din ni Jan ang isang batang babae. Nakita nin kanyang mga kaibigan si Miss Dong at ipinaliwanag niya na may mga bayani na nagsasagawang eksperimento sa maliliit na bata. Nagalit si Jai at pinalabas ang kanyang malakas na tinig na nakakatakot para sa lahat. Inatake siya ng kanyang kapatid matapos marinig sa balita na dinukot niya ang isang bata. Ipinaliwanag ni na Jay at ng kanyang mga kaibigan na inaalagaan lang nila ang bata dahil wala itong pamilya. Nakita ng kapatid ni Jay ang bata at agad niya itong nagustuhan. Ang team ni Jay ay nag-iimbestiga talaga sa kumpanyang gumagawa ng eksperimento. Ang batang ito ay napakahalaga. Sinabi ni Jay sa kanyang kapatid na alagaan siya habang sila ay may gagawin. Dumating ang Golden Triangle Brothers para umatake sa kanila. Inupahan sila ng isang tao para pabagsakin si Jai at pati na rin si Miss Dong. Nagsimula ang laban, pero natalo silang lahat ni Jai sa loob ng isang segundo. Tumakbo sila agad para hanapin ang kanyang kapatid at ang bata. Nakita nila ang kapatid ni Jai na bumili ng bagong damit para sa bata at gusto niyang maging kapatid ang bata. Ipinaliwanag ni Jai na delikado ito, pero mahal talaga ng kapatid ang bata. Nagalit ang mga pinuno ng masamang korporasyon dahil hindi pa rin nila makita ang bata. Isa sa kanila ang naghayag na may sikreto siyang plano. Nagpadala sila ng assassin sa bahay ni Jen para mag-imbestiga, pero pagdating niya maraming gadgets doon na nakakatakot sa kanya. Sinubukan niyang umatake, pero palaging bigo, kaya nakakatawa ang mga pangyayari. Inakalang assassin na manyak si Jen at tumakbo siya palayo. May kontrabida na naniniktik sa kapatid ni Jai at bigla siyang lumitaw. Nagsimula silang maglaban. Iniisip ng kontrabida na mahina si Jai pero nagulat siya nang putulin ni Jai ang kanyang kamay sa isang hampas. Uminom ng espesyal na serum ang kontrabida para maging mas mabilis at mas malakas. Umatake siya ng todo kay Jai pero sobrang bilis pa rin ni Jai, mas mabilis pa sa tunog at madaling natalo ang kontrabida. Mabilis natapos ang laban at bumalik si Jai sa kanyang kapatid na pinagalitan siya dahil nahuli siya. Humingi si Miss Dong ng tulong kay Jai para lumaban sa masamang genetic company. Inayos niya ang isang pagpupulong para planuhin ang pag-atake at wasakin sila sa isang gabi. Ipinakilala si Zhao, isang B-rank superhero na may kapangyarihang yelo. Hiniling ni Dong ang tulong niya, pero hindi siya nakakasundo ni na Jai. Agad niyang ininsulto ang mga kaibigan nila at sinaktan pa ang isa. Kinailangan ni Miss Dong na pakalmahin ang sitwasyon at ipaliwanag na kailangan nilang magtulungan para sa kabutihan. Nagtipo ng mga kontrabida sa gubat isang gabi at nakita ng mga bayani ang pinuno ng korporasyon. Pero hindi sumunod ang mga bayani sa utos ni Dong at sumugod sa maling oras. Nagkaroon ng malaking pagsabog at sinubukan tumakas ng mga kontrabida. Tiwala si Jai na kaya niyang talunin silang lahat. May isa na sumakay sa helicopter at tinangkang tumakas. Lumipad si Zhao at ginamit ang yelo para pabagsakin ito, pero binaril siya ng sniper at bumagsak sugatan. Nakaharap ni Miss Dong ang utak sa likod ng lahat at lumaban si Jai sa kanyang kasama na siyang assassin na umatake dati kay Jen. Naghanda sina John at Jen para sa laban. Nagharap sila ng assassin,
Parehong mabilis at magaling at pinakita ni Jen na malaki ang kanyang inunlad. Sa huli, natalo niya ang assassin. Lumaban si Miss Dong sa pinuno, pero napakalakas nito. Hindi tinamaan ng yelo ang kalaban at gamit ang kanyang sikreto itinapon siya sa lupa, halos ikamatay niya. Pinahirapan siya ng kontrabida, pinagtatawanan siya at pinangga pa ang ulo sa lupa. Samantala nailigtas si Zhao ng bayani na kinamumuhian niya. Tinatawag niya itong glasses bilang panunukso. Magkasama silang lumaban sa sniper, pero muli siyang nahuli. Binugbog ng sniper si Glasses. Patuloy pa rin ang laban ni na Jen at Assassin. Sinubukan niyang kumbinsihin siya na mali ang kanyang panig, pero ayaw nitong makinig. Tuluyang nabugbog si Glasses at muntik nang mamatay. Naluha si Zhao at nagpakawala ng malakas na atake ng yelo na sumira sa lahat. Sinubukan niyang iligtas si Glasses. Nagtulungan sina Miss Dong at Jay at inatake ang pangunahing kontrabida. Natanto ng kalaban na napakalakas ni Jay, kaya ipinakita niya ang kanyang huling anyo, isang higanteng halimaw na demonyo. Pinagsama ni na Jay at Dong ang kanilang mga atake at nasugatan ng halimaw. Sa huli, gamit ang kanyang higanteng sandata, natalo ni Jay ang kontrabida. Tuluyan nang nakumbinsi ni Jen ang assassin na sumama sa kanila at tinala ni Xiao ang sugatang kaibigan para iligtas siya. Lahat ng bayani ay nagre-recover mula sa laban. Nakaligtas si Glasses at tinutulungan siyang kumain ni Xiao dahil sa kanyang pinsala. Nasugatan din si Jen at tila lumalapit siya sa assassin. Bumisita si Jai at tinukso sila sa pagiging mahina dahil wala halos siyang pinsala. Dumating din si Miss Dong at mukhang gusto talaga niya si Jai at nais niya itong akitin. Hinamon siya ni na Zhao at ng kanyang mga kaibigan sa isang laban. Tiwala si Jai na kaya niyang talunin silang lahat. Pumunta sila sa bubong at sabay-sabay siyang inatake. Mabilis sila, pero sobrang lakas at husay ni Jai. Nailagan niya halos lahat ng atake ng madali. Kahit ang mga yelo ni Dong ay hindi siya tinamaan. Makalipas ang ilang sandali, natalo silang lahat ni Jai at umalis. Ang mga kontrabida naman ay naghahanap ng bagong pinuno para pamunuan ang kanilang genetic operations. Ipinakilala ang isang mas batang manager na gustong manguna at kasinlupit din ng iba. Tinulungan ni Jai ang kanyang kapatid sa gawaing bahay at pagkatapos nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan. Muling sinubukan ni Dong na akitin at halikan si Jai pero masyado siyang tanga para mapansin. Sinabi niyang nararapat siyang maging single. Hinarap ni Jai ang bagong batang kontrabida pero hindi siya natakot. Naglaban sila at muli niyang pinatunayan na siya ang pinakamalakas. Nagalit ang bagong pinuno at nangakong maghihiganti at pipigilan siya. Hindi natakot si Jai at ng araw ding iyon napansin nilang sinusundan sila. Nilabanan nila ang mga assassin at natuklasang mga espiya sila ng bagong presidente. Sinabi ni Jai kay Jen na gamitin ang kanyang bagong teknolohiya para tanungin ang mga assassin at nakakuha sila ng mahalagang impormasyon. Samantala, ang kapatid ni Jai ay nagtatrabaho rin sa isang laboratorio na sumusubok ng genetic experiment sa isang tuta. Nagtatrabaho siya para sa genetic company pero hindi niya alam na masama ito. Nakipagkita si Miss Dong sa isang lalaking tinatawag na Master Ayong, isang malupit na tao na may mga robot na katulong. Kunwari ay kaibigan siya ni Dong, pero ipinagkanulo niya ito at binugbog. Inutusan ang mga robot na patayin lahat, lalo na ang mga kaibigan ni Miss Dong. Wala siyang nagawa at natakot na masaktan ang kanyang mga kaibigan. Dumating si Jai sakto para iligtas ang isa niyang kaibigan mula sa mga robot. Ngunit nakidnap na si Dong at ipapakasal kay Lord Ayong sa loob ng ilang araw. Inilabas ni Jai ang kanyang apoy na espada at nilabanan ang mga robot. Mabilis siya parang kidlat at pinutol silang lahat. Pagkatapos, nangako siyang maghiganti at ililigtas si Dong. Nakipagplano sina Jai, Glasses at Jen kung paano ililigtas si Dong at nagpasya silang pumunta sa kasal suotang mga mask. Dumating ang araw ng kasal at patuloy na sinasaktan ni Ayong si Dong na napakalupit. Naroon din si Xiao para sa kasal ng kanyang kapatid at tinulungan sina Jai at ang kanyang mga kaibigan na makapasok. Nakasuot silang lahat ng mask at palihim na nakalusot. Natagpuan ni Jai si Dong at sinabi niya na makakaalis na sila. Pero ayaw ni Miss Dong dahil ikakahiya ng kanyang pamilya. Nagalit siya at naglabas ng yelo. Niyakap siya ni Jai at sinabi na mahalaga siya sa kanya. Naging emosyonal siya at sinabi rin ni Jai na poprotektahan niya siya at ang ibang inosente. Tuluyang tinanggap niya ang tungkulin ng pagiging bayani. Nakatakas sina Jai at Dong pero nahuli agad sila ni Ayong at ng kanyang mga robot. Ininsulto niya si Dong at sinabi na kailangan niya siyang pakasalan.
Pinakalma ni Jae si Dong at sinabi na magiging maayos ang lahat. Pumayag silang maglaban ni Ayong para tapusin ang kanilang hidwaan. Galit na galit si Ayong at iniisip na mahina lang si Jae na inagaw ang kanyang ikakasal. Naghanda silang dalawa para sa laban habang nanonood ang lahat. Bago magsimula, sinabi ni Miss Dong kay Jae na isa si Ayong sa pinakamalakas na mandirigma sa mundo at hindi siya madaling talunin. Nagsimula ang laban at sobrang bilis nilang pareho. Nagpalitan sila ng suntok at halos pantay. Para kay Jae, ito ang unang beses na naramdaman niyang may tunay na hamon sa kanya. Lalong nagalit si Ayong at nagpakawala ng iba't ibang mababaliw na atake ng mahika, ngunit nakayang ipagtanggol ni Jae ang sarili sa lahat nito. Nagsimulang matalo ng husto si Ayong habang ginagamit ni Jae ang malaking kapangyarihan niya at lalo pang lumalakas. Nataranta si Ayong kaya ginamit niya ang isang sinaunang scroll. Nagdulot ito ng napakalaking pagsabog at nawasak ang buong arena. Hinanap agad ng mga kaibigan ni Jae siya at natigil ang laban dahil sa pagkawasak. Buhay pa rin si Jae at handang ipagpatuloy ang laban. Nag-transform na ngayon si Ayong sa anyong parang Diyos at handa ng patayin si Jae. Sinubukan niyang ilagay si Jae sa isang ilusyon para lalo itong magdusa. Nagpaulan si Ayong ng higanteng pagsabog at inatak si Jae. Naging mabilis at mabangis ang laban nila, parehong todo bigay. Ininsulto ni Ayong si Jae at ang sangkatauhan dahil iniisip niyang isa na siyang Diyos. Pinahirapan niya si Jae hanggang sa may nangyaring kahindik-hindik. Nag-transform si Jae at nabuksan ang kanyang tunay na anyo. Siya pala talaga ang banal na bayani na si Zero. Natakot si Ayong dahil ang kapangyarihan ni Zero ay higit sa anumang maisip niya. Sinubukan niyang umatake pero wala siyang laban. Pinakawala ni Zero ang higanteng puwersa at winasak ang lahat sa kanyang daraanan. Natalo si Ayong at si Zero pa rin ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Tapos na ang laban at inamin ni Jae na siya talaga si Zero. Ngunit itinago niya ito. Matagal na siyang nasugatan ng maraming kontrabida. Nakipaglaban pa siya sa mga Diyos at mga alien at basag na ang kanyang katawan mula sa walang katapusang pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat ng iyon, gusto na lang niyang mamuhay bilang isang normal na tao. Kaya ngayon, ginagamit niya ang pangalang Jae at ayaw niyang may makaalam ng kanyang nakaraan. Bumalik si Jae sa kanyang mga kaibigan at kapatid dahil doon siya pinakamasaya. Nakipagkita rin siya kay Miss Dong at sinabi nito na magiging guro siya sa Hero Academy. Sa wakas, naghalikan sila at naging masaya si Jae. Umalis si Miss Dong at naiwan siyang mag-isa, nakatingin sa paglubog ng araw sa dagat. Nangako siyang palagi siyang naririto at poprotektahan ang sangkatauhan hanggat siya ay nabubuhay. Wakas. Salamat sa panonood, paki-like, subscribe, at i-click ang bell icon para sa mga bagong anime recaps.